Hello, good evening, magandang gabi sa lahat, and thank you for coming over this channel. This is Justin Talk News Page, and this channel talks about political views and reactions to our latest news and latest events that are happening in our country. And Justin Talk News Page usually discuss or talk about the latest in a day-to-day basis, yung mga events that are circulating in our society, especially right now na magkaroon tayo ng election by May 25, this coming May. This is a midterm election, so we have a lot of issues, and marami tayong mga opinion and commentaries about these issues that are circulating sa bayan natin. So this evening, but before anything else, gusto ko lang i-request sa inyo that kindly like, share, and subscribe. Paki-subscribe naman po doon sa mga would-be subscribers. Maraming salamat po sa inyo. And doon sa mga nag-subscribe na, maraming salamat sa pag-patronize ninyo sa channel na ito. So Justin Talk News Page, we usually have our vlogs in the afternoon or in the evening. So, and this is mostly kung may panahon tayo, everyday po ang pagbablog natin, ang papalabas natin ng mga episodes natin, especially kung merong mga very important controversial issues na pwede nating bigyan ng reaction. At ngayong gabi na to, maraming pangyayari dahil natatapos na yung proclamation ng PDP Laban. Then merong another rally nang nangyari sa Iloilo City. I think that happened yesterday, na mismong si PBBM ang nag-head, or he was the one who heads the campaign trail ng alyansa ng pagbabago. So ngayon, itong gabi na to, we will be talking about sa isang tanong: bakit parang nag-iba yung strategiya ng kampo ni PBBM with regards to the approach ng kanilang campaigns, campaign rallies nila? Ang mga rhetoric na binibitawan ni PBBM ay ibang-iba doon sa nakaraang 2022 elections nang makasama pa sila ni VP Inday Sara. Maalala natin na nung panahon noong 2022 presidential elections, hindi halos siya makipag-argument or he will tackle issues with regards to yung mga questions about yung estate tax na concern that are issues that concern their family. Iniwasan niya yung mga yun. Most of the issues that he discussed during the rallies are mga generalized issues, mga plain rhetorics lang na walang kahulugan, almost walang meaning yung mga sinasabi niya noon. So itong mga ganitong mga lines during the campaign are hindi lang yun dahil gustong sabihin ni PBBM. Actually, it was all of these are planned, kasi bawat kampanya ng isang politiko, lalo na dito sa national level, mayroong mga campaign strategies. Nag-hire sila ng campaign strategies, at itong mga campaign strategies na to, most of them are from the media,
and companies, think tanks. Then some of them are advertising companies who had been in this kind of business for a long time. I'm so well versed sa ganito. When I was with an advertising company, a big publication company, sometimes meron kaming mga core groups that discusses campaign strategies para sa isang politiko. At usually they get contributions or ideas from each member of the core group, and we discuss about that, and we evaluate based on the data that we gather from the field. Ano mga reactions ng tao, what would be the best campaign slogans, campaign direction na gagawin, anong sasabihin ng isang politiko. Nandyan yun sa mga campaign strategies. At medyo marami na rin akong nasalihang mga ganyan. And this time, klarong-klaro na itong campaign strategies na ginagawa ni PBBM ay isang offensive. Sabi pa nila, the best defense is offense. So, ang ginagawa nila, nag-o-offensa sila doon sa kalaban nilang mga the other party, which is PDP Laban. So, makikita natin, kahit dalawang sortie pa lang ang natatapos, kitang-kita na natin kung anong direksyon ng campaign strategy nila. Merong purpose ang ganyang sa campaign strategy. Ano ito? Ito yung discredit ng mga kalaban sa kabilang partido. So nakikita natin doon sa proclamation rally ng alyansa sa Lawag, dinidiscredit mismo si PBBM na nagsasabi, discrediting the capabilities or mga kakayahan ng mga senador, senatoriables ng PDP Laban. So, kitang-kita na dito sila magpo-focus on discrediting the individual senatorial candidates ng PDP Laban. Kasi yan lang ang prominent nilang kalaban, at the other parties hindi naman ganyan hindi sila takot. Dito sila takot sa PDP Laban. Merong tanong, bakit parang nag-iba nga talaga? Mamaya masasagot natin yan. Bakit ganyan ang ginawa? Ganyan ang payo ng mga campaign strategies nila na ito ang sasabihin mo, discredit mo yan, na parang inutusan lang bumili ng suka, tapos inisyuhan binigyan ng COC, nagkandidato din kaagad, nagkandidato na senator kaagad, despite of his lacking of credentials, credibility para magiging senador. Yun ang punto nila. So diyan sila nakasentro. Then pangalawa, yung incapability ng partido na kumuha ng kumpletong slate. Ulit-ulit niya sinabi yan ni PBBM. Mismo si PBBM nagsasabi ng ganyan, na hindi kaya nila magbuo ng kumpletong line-up yan sa senatorial candidates nila. So, masagot natin yan mamaya kung paano ba yan sagutin, at tama ba yan na strategiya tama ba yan na gawin nilang campaign strategy para ang mga tao magkaroon ng dalawang isip with regards to the PDP Laban. Ang pinaka main
point talaga nila yung kredibilidad, ang kapabilidad ng mga kandidato ng PDP Laban. So diyan nakasintro ang strategiya na ginamit ni PBBM, which is hindi niya ginawa noong nakaraang eleksyon. So bakit? Ito na, magsimula na tayo. So tingnan natin yung whole scenario, ang lahat ng scenario. Si Pangulong PRRD, ex-President PRRD, you should remember na hanggang ngayon napakataas ng survey rating niya with regards to the trust rating ni PRRD. Mahirap yan tumbasan o kakalabanin. Then, ito naman sa side ng PDP Laban. Sabi nila, isa pa lang sasabihin ko with regards to yung mga campaign strategies dito sa Kalaban. Yung mga campaign strategies nila halo-halo yan. May foreigner, maybe may local. Some of them, kilala ko yung mga strategies na yan eh. Sila, minsan nakakausap ko sila. Napakasimple lang naman na mag-strategize. No? Simple lang yan, pero ang pag-implement lang medyo mahirap. Dahil tinitingnan mo ang epekto in a daily basis. Alamin mo kung okay ba yun o anong dapat natin ibahin, at mahirap yan kung magsimula na yung kampanya. Magsimula na yung lalabas yung mga salita. Kung mayroong mali na sasabihin ng kandidato, mahirap na yan i-correct. At saka on the ground na yan, nandyan na, actual na yan. Kung anong sabihin mali, mahirap na i-correct talaga. So kailangan maingat ang kandidato sa pagsunod sa strategiya na linalatag bago mag-eleksyon na pinag-usapan. Pero maraming mga kandidato na hindi yan nasusunod. At yan, isa sa mga dahilan na sila ay natatalo. Despite of mga linabas nilang pundo para kumuha ng mga consultant na ganyan, natatalo pa rin sila. But this is not an assurance naman. Yung mga campaign strategies na mananalo sila. Ito lang, it lessens the impact. Kung ano mang negative impact ang meron ang kandidato na yan, para malisen yan at pwedeng ma-debate o maibang direksyon ng mga criticism or argument na negative sa isang kandidato. So ganun yan. Dito naman sa side ni PRD, isa sa mga advantage ng PDP Laban is the presence of PRD at kay BP Sara. Dahil sa napakataas na performance rating, trust rating ng dalawa, si PRD at si BP Sara, napakataas. Ngayon, ang ginawa ng PDP, hindi sila nag-focus doon sa mga issues, negative issues laban sa admin, pero dinidiscuss nila during the rallies. But their main strategy is to prop up ang pangalang Duterte. Kasi pag sabihin Duterte, maganda ang performance, maganda ang gobyerno nung nakaraan, ang paghahawak ni President Duterte sa lahat ng mga problema ng bayan during his administration, automatic pag sabihin Duterte, ang mga tao ma-attract talaga, ma-attract doon sa Duterte name. So anong ginawa nila? Sabi ni President Duterte, nag-strategize daw si Johnny Basco. Pwede, kasi siya naman ang talagang nag-strategize doon sa kapanahunan ng pagtakbo ni President Duterte noong 2016. At yung 8 Diretso, siya rin ang nagplano noon kung paano i-approach yun. At ngayon,
maganda yung ginawa niya. Yung strategy, napakasimple lang. Gamitin ang pangalang Duterte as a slogan doon sa ng PDP Laban. So anong slogan? Pilipinas Duterte pa rin. Ibig sabihin, si Duterte ang nire-recognize pa rin ng karamihan ng mga Pilipino. Dahil sa kanyang magandang ginawa ng kanyang administration. Magandang ekonomiya, magandang peace and order, magandang foreign relations with other countries and other things pa. Maraming info projects. So, yung Duterte na name, yun ang ginamit nila. Na ito naman ang gagamitin doon sa mga sorties nila, mga rallies nila. So, lahat na senator na nandyan, sinabi nila na all the senators are handpicked by President Duterte. So, magkaroon ng confidence ng mga tao to vote for this senatorial candidates dahil mismong si President Duterte ang namili niyan, mga tao na yan, at mayroon siyang confidence na mga tao niyan with regards to their integrity and capability as senator kung mai-elect sila. Diba? So, napakaganda ng approach, strategiya na ginamit ng PDP Laban. At ito, medyo mahirapan i-counter ni PBBM yan. Kahit anong paninira ang gagawin niya. O ano nangyari doon sa una nilang pag-discredit. Sila Tito Soto nagsalita, sa Erwin Tulfo nagsasalita sila na hindi daw nila dapat gagawin yung pamimersonal paninira, dirty style ng campaigning. Wala ako dyan sa inyo. Sabi lang ninyo yan. Dahil naramdaman ninyo ang galit ng mga tao. So, anong nangyari? Yung gusto nilang yung pangalan ni BBM na nagbibintala ng bumibili lang ng suka yung mga yan, nagiging positive doon sa PDP Laban. O, mga paliwanag ng mga senator, bumaliktad yung issue na yan doon sa kanila. Parang naging defensive na tuloy sila paano nila ipaliwanag. So ang ginawa nila, hindi nila sinagot. May narinig pa ba kayo? At narinig ba rin ninyo na maraming natanggal na mga official dyan sa PCO dahil sa suka na issue na yan? Mali eh. Masyadong garapal ang approach na ginawa ni PBBM na hindi naman siya sanay sa mga ganyang approach. Yung na may personal. Pero yun ang strategiya nila eh. Bakit? Isang bagay lang ang gusto nilang itago, ang non-performance. Wala silang ma-mention na ito ang natapos namin. Ito yung ipagmamalaki namin na proyekto na nagawa. Ito yung na-alleviate namin ng kahirapan dahil sa mga programang ginawa ng Department of Agriculture, tinulungan yung mga magsasaka, etc. etc. Wala silang ganyang mga nagagawa, performance. Wala silang ganyang performance. Kaya, yun ang ginawa nila, upinsa kaagad doon sa mga kandidato. Pero nagkamali sila dahil lahat ng mga rallies mini-mention yung pagkukulang ng administration na expose ng husto. Yung GAA, nag-mention ba sila ni BBM with regards to GAA? Ba't nagkaganyan? How true na may mga blanks, hindi nila diniscuss yan. At diniscuss yan dito sa PDP Laban. Clearly, paano nangyari? Ang corruption. Meron ba silang mention about checking corruption? Meron ba silang programa na nagawa na para mawala ang corruption sa bansa? Wala. Kaya, ang strategiya nila, takihin lang yung mga senador para bumaba ang kanilang ang pagtingin ng mga tao sa kanila. Minamaliit lang sila sa madaling salita. So, ganyan ang ginawa ni PBBM.
Wala kasi silang programa na maipagmalaki, wala silang natatapos na mga proyekto. Ang nangyari, nagkaroon ng mga disbursement na hindi na malalaman kung nasaan na yung pera na ginamit doon. Tulad ng flood control projects, yung issue ng PhilHealth, yung mga defunding ng DSWD, yung defunding ng Corpus. Pinagmalaki na nila na ano raw, na gusto nilang alamin kung anong kailangan ng isang distrito, isang probinsya para matulungan. Ba't ngayon mo pa sabihin yan? 3 years ka na in your administration. Dapat sinabi mo muna, ito nagagawa natin, napagawa na natin yung tulay na to, itong mga tao na to, nabigyan natin ng mga equipment sa agriculture, ang presyo ng bigas, unti-unti nating napababa, nagkaroon ng maraming trabaho ang mga tao, tumaas ang foreign direct investment natin. Walang ganyan eh. Kasi wala nga ganyan talaga ang administrasyon na to. So ang strategiya nila is purely to attack na lang personally ng mga kandidato ni PRRD na hindi naman tumalab. Bakit masabi ko yan? Ang proclamation nila sa lawag, nakita ko doon sa views nila is around 56,000 lang. So nakita mo 56,000. Sa dami nilang vloggers, sa napakalaki ng troll farms nila, dami nilang paid na vloggers, hindi pa nakaakit na maraming mga viewers. Alam nyo ba, yung proclamation ni Pastor Kibuloy, ilan ang nanood? 1.6 million. O, ganyan. I don't know kung yung yung proclamation ng PDP Laban. Siguro mas marami rin ang nanood doon. O, di ba? Kasi nandoon sila Marcolita, nandoon si QGC, si Pastor Kibuloy, represented by Attorney Torion. Nandoon lahat. I don't know kung ilang views kaya doon, kung sino ba ang prominenting nag-broadcast noon. I think si Binay, makikita natin doon sa ilan ang views nila during that time proclamation rally ng PDP Laban. So dyan pa lang makikita na hindi effective yung ginagawa nila. At yung mga campaign strategists, yung mga campaign planners, nagmo-monitor yun daily. At sigurado ako ngayon, nababahala yung mga yan. O, anong gagawin natin dito? Kukunti lang umati ng rallies natin. Sa Iloilo, nilangaw daw. Merong sinabi 35,000 daw ang umatin. Sabi daw ng pulisya. Pero yung mga kaibigan ko doon, hindi umabot ng ganyan. Swerte na kung umabot ng 10,000 yun. Sa tingin nila, nasa mga 5,000 lang o 3,500 lang ang umatin doon. Yung karaban nila, titingnan mo marami. Kasi sinakop ang buong kasada eh. Pero ang lalayo ng space. Kaya hindi sila manalo. Kasi mga tao rin walang hindi masaya. Siguro naghantay lang ng ayuda. Kasi tuwing magsasalita si PBBM, hindi nagre-react. Dumating si PBBM, wala malang palakpak. So paano masabi? Accepted sila sa Iloilo. Inuna nila yung Iloilo kaya nandoon si Garin eh, di ba? Ay mga napardo ni PBBM at saka si Mabilog, dalawa sila. Yung plano nga nila by 2028 tatakbo si Mabilog as mayor. O nakahanda na yan, pero ang mga tao alam ang katotohanan. Pasalamat din naman ako sa maraming mga kapwa nating kababayan mga Ilonggo na alam na nila ang pangyayari. I don't know kung saan ang sunod na sortie ng kampo ni PBBM, but for sure mapoprostrate sila at masashock sila sa resulta ng mga rallies nila. Kahit na maghakot pa sila, hindi nila maalpasan ang sigla, ang determination,
ang passion ng mga umatin ng rally ng PDP Laban sa katotohanan. Makikita mo sa mukha ng mga tao na they are yearning for a change and they are hoping na mangyari yan starting this election. So ganyan ang nangyayari dyan sa strategiya na ginawa nila. At believe ako, sa totoo lang, si Jun Ibasco magaling talaga. Paano niya naisip na prop up natin yung pangalan ni President Duterte, that until now, hindi lang si President Duterte, kasi Duterte, silang dalawa ni BP Inday. Kasama na rin si Bastay dyan. So, kung maalala ng mga tao, anong nangyari nung nakarang rehimen kay PRD, Regional Party, talagang ma-attest nila na totoo na talagang ngayon napakalayo na nangyayari ngayon. Na yun ang mga kabaliktaran, mga sinasabi ni PBBM na dapat hindi na tayo bumalik hindi na daw tayo bumalik doon sa nakaraan. Yung ang yun ang masakit. Gusto nga namin bumalik doon sa mga lahat na na-experience namin ng mga magagandang mga bagay na nangyari sa kapaligiran ng Pilipinas noon. Gusto mo patuloy tayo sa ganitong sitwasyon. Hindi mo kasi alam siguro dahil or dinideny mo naman ano pangyayari. Kikita mo naman doon sa speech ni President Duterte nakaraan. Hindi yan sinagot nila doon sa kabila. Pinakinggan ko yung mga senators nila. They're talking about mga nagawa nilang bills, may mga balak nilang gagawin, but with regards to sa situation ng administration, which is supposed to be mga senators na kandidato nila, sabihin nila na itong ginawa ni PBBM mabuti. Isa sa mga plano ko as a senator na kung mailik ako, ipapatuloy ko itong mga programa na to. Walang ganyan kasi walang programa na nagagawa ang rehimen na to. So ganyan ka simple. Dito naman sa kay President Duterte, yung speech nga niya na direktahan, sinasabi niya na ngagba bangag si BBM, at sabi niya kung gusto ninyo dadami yung mga adik, dadami yung magnanakaw, krimen sa kalsada, ganyan pa rin mangyayari, maraming droga sa kalsada, ibuton niyo si BBM. Ganun ba? Nire-reverse niya ang mga tao na maalala ng mga tao na iba na ang pangyayari ngayon, at ultimately ang mga tao pa-pabor sa mga kandidato ni PRD. So ganyan lang kasimple ang strategiya na ginawa ng PDP Laban, and I think kahit na isang sortie pa lang yan, it is very effective kasi lahat na Pilipino, lahat na tao makita nila personally kung anong na-experience nila on a daily basis. Na sobra silang hirap, mataas lang lahat na bilihin, ang hirap bumili ng pagkain, hindi katulad dati na maluwag pa ang pamumuhay, ngayon ang hirap na. So yun ang isang bagay na makikita ng mga tao, at napakahirap buwagin yan. Kahit nasabihin mo mamimigay ka ng ayuda, sa tingin ko mahihirapan talaga sila. Ngayon, isa rin sa nagbigay ng magandang epekto sa pangyayaring ito, yung mga ginawa ng vloggers na for a long time talagang dinikdik nila si Marcos. Negative na mga reactions with regards to sa mga ginagawa ni Marcos. Kaya tangay-tangay na yan hanggang ngayon. Yung impeachment ni BP Sara, yung pag-aapit ni BP Sara sa Quadco, diyan sa hearing sa sa Kongreso, na-accumulate lahat yan, at nakikita ng mga tao kung ano ang ugali ng administrasyon nito. Napaka-oppressive. So yan na ngayon, resulta na ngayon yan. At sa tingin ko,
unti-unti ito mag-manifest dyan sa mga rallies na yan. Kung dayain nila yan, lagi ko nga sinasabi, siguradong dayain yan. But if we vote massively for the candidates sa PRD, mahirapan silang umabot. Pwede yan doon sa mga dulo-dulo, 11, 12, ganyan. Tingnan mo, after a few weeks or few days, mag-iba ang survey niyan. Basta hindi lang survey na sponsored or inisponsora ng nila PBBM, lalabas yan ang totoong survey talaga. At marami nang gumagawa ng survey ngayon. At alam natin ang resulta, which is pointing towards the senatorial sa PRD. Kaya sa tingin ko, this election is a game changer na magtulak ng malakas sa kandidatura ni Vice President Sara Duterte. This will assure na ang next president natin ay si Vice President Sara Duterte. Unti-unti sila magkaroon sila ng siguro may discourage, magkaroon sila ng hindi na nila kayang salubungin ang galit ng mga tao or ang masyadong dismayado ng mga tao sa administrasyon na to. Kaya ultimately sila mani-discourage na rin. Ngayon, tulad ng ginawa ng Kongreso, sila na mismong nagsasalita na tapos na, sinabit na yun sa Senado. Let the Senate decide. Kayo, marami sinasabi, dapat simulan na yung dapat magtawag special session. Hindi nga kayo ang mag-decision. Sabihin nyo, we're just suggesting. Wala eh. Diyan sa impeachment, nasa Senado na, sila na mag-decision. At kung sabihin ni Chis Escudero na after the SONA, napakalungkot naman yan para sa mga leftist. Kasi by that time, maraming argument dyan kung pwede pa bang i-refile yan by the 20th Congress, 20th Senate. Malamang abot ng yan, Supreme Court. At sa tingin ko, hindi na yan ma-refile. Mag-file kayo ng bagong kaso for impeachment. At itong NBI case na grave threat, nakakatawa yan, katulad ng sinampa ni Franz Castro yan, kay President Duterte. Madi-dismiss lang yan. Anong grave threat? Alam ba na yung kaso na grave threat? So, magkapitbahay lang ang nagdemanda ng ganyan. Itong NBI rin, bagay napipressure sila ni Tambaluslos. At ito naman si Boying, talagang sip-sip rin kay BBM yan. Kaya, hinanapan nila ang paraan. Ito naman si Santiago, sabi niya noon, na kung mag-file sila ng kaso, hindi lang habol nila probable cause. So, kahit may probable cause daw, pero walang assurance, walang kasiguraduhan na makonvicted yung sinasampa nila ng kaso, o hindi daw nila sasampa, o hindi daw ibibigay sa prosecutor's office. Sa bagay, nasa prosecutor's office pa yan, ang prosecutor naman ang mag-decide, tulad na nangyari sa kaso ni PRD na nag-decide ang prosecutor doon sa Quezon City na i-dismiss ang kaso dahil walang probable cause at kulang sa ebidensya. Sinabi niya ito si Santiago, nagpaano lang yan para siguro retired na yata yan, gusto pang na-extend yung niya, chairmanship niya diyan sa directorship niya sa NBI. So mangyari niyan, inciting to sedition. Basahin, ito abogado naman yan alam naman ninyo kung anong mga criteria para maisampa niyo ang inciting to sedition. O yung salita ba ni BP Inday, nag-i-incite ba yan? Dahil daw marami nakikinig na vlogger. Tawa, ibig sabihin yung mga vlogger na yan, they will take up arms then rebel against the government. O ganun ang mangyayari. Hindi nyo alam na nagalit si BP Sara dahil nga sa ginawa ninyo na pinasok niyo yung
detention cell. Gusto niyo kunin si Zulaika Lopez para dalhin sa uh, Correctional Institute of Women sa Mandaluyong. Nandyan si BP Sara, Vice President, nandyan. Sinampahan pa nyo ng kaso na napawalang na-dismiss din naman. So nakita ninyo, magagalit talaga yung Vice President natin. Dahil sa sobrang disrespect ng ginawa ninyo sa kanya. Tapos ngayon, gawan ninyo ng marami rin akong mga kaibigan na magagaling na abogado. Natatawa sila dyan sa retreats na yan. Tsaka yung inciting to sedition. Sila ni BP Sara, sigurado ako tawang-tawan dyan yun ang pang nga lang yan yung magkumari na nag-away dahil hindi nagbayad ng utang, tinatakot na ganyan. Parang ganyan lang yung kaso na yan. Hindi lumabas doon na mayroong assassin. Ikaw namang media, ang linagay doon retreats. Pero ang NBI hindi nagsabi na nag-hire ng assassin si Inday Sara. Kasi wala naman talagang sinabing ganyan na mag-hire siya ng assassin. Meron siyang kinausap, pinagbilinan na tao. At yan ay hindi assassin. Di ba? So, baliwala yung impeachment na yan. Wala na yan. Kasi kung once na ikakasarin nila yan, ngayong eleksyon ngayon, ang epekto niya matatalo, lalo silang matatalo dyan. At pwede rin magwawala yung mga tao, mag-people power. Lalo silang mabagsak niyan. So, yan ang yan ang dyan, sitwasyon. Regards dyan sa strategiya na ginamit ng alyansa ng mga banks. So ngayon malalaman natin that's 3 months naman yan, 90 days na campaign, makikita natin. Ngayon pa nga lang, kung hindi sila mag-change ng strategiya, wala na, mahirapan sila. Siguradong gagamitin naman ng pera, but despite ng mga ayuda na yan, wala rin yan pag ganyan ang takbo ng makita mo sa reception ng mga tao once na magkaroon ng mga sorties sa probinsya at makikita yung excitement ng mga tao na talagang decidido, they're excited na makita itong mga senatorial candidates ni President Duterte. Tapos na ang laban. Wala na nangyari doon sa ng tawag niyan, meeting de avance ni President Duterte doon sa Quirino Bernstein sa Lunita. Akala namin walang atin kasi pero sa survey naman leading na siya from 5th, 4th, 3rd, patas ng patas. Pagdating ng meeting de avance, na-shock talaga ako doon kasi nandun ako mga 12 o'clock ng tanghali. Kumain pa ako doon, doon sa Ermita, maraming kainan doon. Paglabas ko ng restaurant, mga bandang alas 3 na yun, na-shock ako. Sobrang dami na ng tao. Lalo na yung paggabi na. Sobra, sabi ko nga, wala na. Talo. Hindi naman nanalo. Si Maruhas, malabo. Talagang nagmanifest doon sa buto. Yan na lang sa mga tao. Tsaka ngayon, yung basis dyan sa views. Bakit ba? Yung sabi nila, lang yun sa YouTube. Bakit yung mga viewers dyan, hindi mga butante. Mga butante yan. Kahit nasabihin mo sa abroad yung iba niyan. Maraming mga local na mga viewers yan. Dito lang na mga butante. Kaya nga sila nanood dyan dahil interesado sila sa sitwasyon. So, sa ganyan na lang na sign na manifestation ng mga tao, ito, sa tingin ko, ngayon pa lang sabihin ko, mahihirapan ang mga kandidato ni PBBM. Mahihirapan talaga. I don't know kung anong magagawa nila dyan. Pero with the way people are reacting doon sa mga speeches ng mga kandidato kay PRD, o kahit na sabihin natin, puro mga supporter yun. But napaka contagious na mga ganyang
ugali ng mga supporters. May mga pamilya yan, may mga kaibigan, sigurado yan. Sasama yan kung saan bubuto yung tao na yan. Kung gusto niya kay PRD, sasama yung pamilya niyan. So, yun, itong strategiya natin, strategy ni PPP, obserbahan natin kung anong gagawin. Kanina, hindi na siya nag-mention ng nasa Iloilo, hindi na siya nag-mention ng suka. Puro naman paninira. Magaling daw yung mga ano niya, puro ganyan. They are focusing on that. Magagaling daw, na hindi na nag-OJT, puro ganyan eh. Ganyan ang ano nila, ang linyahan ng kanilang mga sinasabi. Dito naman sa kabila, talagang tagtag sila. Tagtag sila ng issue. Sa corruption na lang eh. Paano sagutin yan? Kaya nga yung mga strategies ni BBM, ang payo, huwag mo nang sagutin yan. Iwasan mo na mag-mention yan. Talagang sinunod. Yun naman talaga ang dapat din ipayo. Kasi kahit anong katwiran mo, hindi mo madipinsahan yan eh. Kasi kitang-kita tulad ng kung maglabas yung Supreme Court with regards to the issue of GE yan sa bicameral conference committee report, patay na kayo dyan. So siguro i-wrap up na natin itong episode na to. Medyo maiksi lang kasi strategiya lang naman ang pinag-usapan natin, but this is very important doon sa takbo ng kampanya ng ating mga kandidato sa PDP Laban. We are on the right track. At believe ako dyan, kasi nag-iisip din ako kung ano kaya magandang slogan dito sa napakasimple, Pilipinas Duterte pa rin, di ba? Duterte pa rin kami. Sinong kandidato ni President Duterte? Dito kami. Dito kay Duterte pa rin kami, di ba? Wala. Napakasimple, ilang words lang ba yun? Pilipinas Duterte pa rin. 4. Mahirap yan pag-isipan. Kasi ang dami kong sinulat. Walang tumama. So, si Basco mas magaling pa rin pala sa atin. Mayroon na siyang track record na sa kagalingan niya, napapanalo niya si President Duterte. So with this episode, wrap up natin. Maraming salamat sa pagdalo ninyo, pakikinig niyo sa broadcast na to. At I would like to request na pakisubscribe naman. Pakisubscribe. 1% lang nagsusubscribe sa akin out of 1,000 views na. 1%, 99 ang hindi nagsuscribe. Yun ang totoo dyan. Until the time will come na wala na talaga nagsuscribe, wala tayong magawa. Ganyan talaga eh. Di naman natin mapilit yung tao kung anong gusto niya. But for me, lang yan, lambing lang, I'm just requesting, sana mag-subscribe kayo. If you are nagpupunta naman kayo dito sa channel na to at hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe. Then you like din. Then if you like the topic, if not, huwag ka na mag-like. Then kung gusto mo talaga, i-share yan sa mga kaibigan mo para dumami ang nanonood dito sa issue na to. So dito naman sa Justin Talk News Speech, we react on political news and latest events na nangyari sa bayan natin, at we made our commentaries, our reaction, our views with regards to particular issue na affects the lives of Filipinos. At this coming election nga, napaka-importante yan na exercise. We should participate in this exercise dahil ito lang ang pag-asa natin. Kasi we are not expecting na moto proprio mag-iba ang gobyerno natin ngayon. Kailangan talaga ng action ng mga tao, proactive participation yan sa mga rallies na yan. So with this, maraming salamat at good evening sa inyong lahat, at thank you, and I hope you will visit again
Justin Talk News Beats. Maraming salamat at good evening.